try another table skirting design ideas. Ito ay request sa atin ng ating followers na paano gumawa ng diamond. So ngayon, ang gagawin natin yung big diamonds para mabilis nyong matutunan. Una natin gagawin, yung pinakadulo ng tela natin ay ipipin muna natin dun sa likod ng ating mesa. Next naman dito sa side ng ating table, so hindi natin lalagyan ng pleats dito sa side ng ating table. Dito lang tayo magfo-focus sa ating front table. Next naman dito sa pinakadulo ng ating table, ayan. So gagawa tayo dyan ng dalawang single pleats. So ang size ng single pleats natin ay 5 inches. Same size doon sa spacing size natin, yung kada pagitan natin, 5 inches. Pagkatapos natin magawa yung dalawang pleats, dito naman tayo sa second marking gagawa ng dalawang pleats. Ito yung mabilis na paraan para hindi ka na mag-measure sa ruler. So yung tela natin, ibabalik lang natin sa kabilang side, sa first set natin, para i-measure yung tela natin na magiging 5 inches. Next, i-continue lang natin yung paggawa natin ng mga double pleats kada marking hanggang doon sa pinakadulo ng ating table. At ito na yung magiging itsura ng ating mga double pleats kada marking. Next natin gagawin dito sa double pleats natin, simula sa taas, pababa, mag-measure ka ng 5 inches. Then, pagdikitin natin yung dalawa at lagyan ng pins. I-double pin natin para hindi siya agad-agad natatanggal. Para sa pagpipin naman, para matibay siya, i-double pin natin. Una, pagdikitin lang natin yung dalawang pleats natin, then tusukin natin ng pins at ibalik natin palabas. Kung gusto nyo naman na hindi kita yung pinakadulo ng pin, so hatakin nyo lang siya ng konti, then ibalik para nakatago yung pinakadulo ng pins. Next, continue lang natin yung pagpipin hanggang dun sa pinakadulo ng ating table at ito na yung magiging itsura niya. So, next naman natin gagawin, simula doon sa pinagpina natin, magme-measure ulit tayo pababa ng 4.5 inches. Then, pagdikitin natin yung dalawang magkabilang side, ayan, bago natin sila ipin. Ayan, so magfo-form na siya ng pa-V-shape. Ayan. Continue lang natin pagpipin sa baba. Ayan, so ang next naman natin gagawin, magme-measure ulit tayo pababa ng 4.5 inches. Then, pagdikitin natin ulit yung magkabilang sides. So, ayan, makikita na natin na nagfo-form na siya ng pa-diamond shape. So, continue lang natin siya hanggang sa pinakababa gagawa ng mga diamonds. So, ganyan lang gagawa ng big diamonds. Pwede rin yung maliliit na diamonds. So, gagawin natin yan sa second video natin. Yung magagamit na tela natin dito ay nasa 12 yards. Yung size ng table natin ay 2 meters. Continue lang natin yung paggawa natin ng mga diamonds hanggang pinakababa. Next naman, dito naman tayo sa pinakataas. Ayan. So, ibubuka lang natin yung dalawang pleats na yan para mag-form ulit siya ng pa-diamond. Then, yung dulo to dulo niya, ipipin natin. So, sa pagpin, doon kayo magsimula sa loob, palabas, at ibalik sa loob para hindi kita yung pins. So, pagdikitin mo lang siya, then ipin mo siya sa loob mismo. Ayan. Then, ipasok ulit sa loob para hindi kita yung dulo ng ating pins. So, ganyan lang yung pag-pins. At ito na yung magiging itsura ng ating ginawang big diamonds. Gagawa din tayo sa second video natin ng mas maliit na size. Perfect na perfect siya sa kahit anong okasyon. Palitan nyo lang yung color kung ano yung motif o theme ng inyong okasyon. Huwag kalimutan mag-heart, follow, at i-share na rin itong ating video para mas marami makanood, matuto, at magkaroon ng idea sa ating mga tinuturo. Maraming salamat. See you on next upload! Hey there, welcome.